Sa inyong palagay, tuluyan na bang mai-impeach ni si VP Sara at mapagbabawalang makaupo sa anumang pwesto sa pamahalaan? Well, na-impeach na Sana. yan. Si Sara. Twice. Not once, but twice. Tuluyan na bang mako-convict? Ayun. Tuluyan na bang mako-convict itong si Sara? Ano sa iyong palagay? At saka syempre, yung mga kasama natin, kailangan mag-message sila, di ba? Yung mga nanonood, mag-comment sila, di ba? Yun, ang mahalagang, pansinin lang natin yung trend na nangyari dito sa impeachment trial. 74% na ang sumusuporta na ipagpatuloy na yung trial na yan. So, ibig sabihin, even sa baluarte ng mga Duterte, talagang nananaig yung panawagan na talagang ipagpatuloy na natin ang pagdinig para may pagkakataon na rin magsalita at may pagtanggol ni VP Sara ang sarili niya. Kaso nga lang, parang hindi pa rin sila sumasagot eh. Tama ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin sila sumasagot, no? So, Attorney Dino, kung 74% yan, 7 out of 10 Filipinos ang pabor na matuloy yung impeachment trial. Hindi naman sa ma-acquit or ma-convict. Pero gusto lang nilang ma-see-through na continuous yung impeachment trial. At sa mga panonood natin sa Facebook and YouTube live stream, mag-comment po kayo at maya-maya rin po para malaman din namin ang inyong opinion sa bagay na ito. So, ayan na nga. We still have a month to diba? go. Ang dami kasi nilang drama para pigilan ito impeachment trial. Tandaan natin na nagkaroon ng change in Senate leadership nung araw na nagbobotohan ng Kamara ng overwhelmingly 285. 285 votes, no? Marami pa doon nag-absent, Oo. Hindi bumoto ng no, hindi bumoto ng yes. Ang ibig sabihin doon, nagiging safe lang. Pero hindi na rin sila all-in Duterte. Hindi na rin sila naniniwala. Kasi kung naniniwala sila na si Sara ay kailangang manatili sa pwesto, sana pumasok sana sila dyan. Kasama dyan yung aking mga pinsan sa Ilocos Sur na hindi pumasok, mga Singson. Kasama dyan si Gloria Macapagal Arroyo. Bakit hindi pumasok? Kung kaya ninyo talagang depensahan yung boto ninyo na huwag ma-impeach si Sara Duterte, bakit hindi po kayo pumasok? So, ibig sabihin yan, hindi na rin sila all-in dito kay Sara Duterte. Napakalinaw niyan, no? So, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, noong nagbobotohan at sinubukan mapalitan yung leadership sa Senado, hindi natin masasabing hindi ito konektado. So, Dino, hindi na rin ba all-in si Clive? Kasi wala si Clive dito nag-absent. Pagaling ka, Clive! Nag-absent si Clive kasi, di ba, mamaya siguro pag-isipan natin mabuti kung bakit baka naghahanda to si Clive sa kanyang Senate run. Wala ka na. At dahil hindi mo kami napapakinggan yan, hindi namin papakinggan ang boses mo, Clive. Hindi ka makapalag. Clive, iboboto ka namin. Paghandaan natin yung Senate run itong si Clive, ha? Pero yun nga, no, ibalik lang natin. Kasi tumaas, no, maganda yung punto mo, Dino. Compared to last year, mas maraming mga kongresista ngayon ang sumuporta sa impeachment ni VP Sara. Maalala ko lang yung bill, nung lumabas kasi doon sa confirmation hearing na ginawa ng Justice Committee, kung saan nilabas yung findings ng AMLA, kung saan bilyong piso ang dumaan sa bank account ng mga Duterte, talagang napakahirap na ipagtanggol yung naratibo na hindi, wala, malinis at wala akong ninanakaw sa taong bayan. Wala akong unexplained wealth. Isa pa dyan nakikita ko sa Facebook, di ba, bawat district representative tsaka party list representative, may mga Facebook page yan eh. Binabahas sila ng mga totoong tao nagko-comment sa kanila kung mag-vote po kayo for the impeachment trial. So, itong mga tao na to, na nire-representa ng ating mga district representative, nag-iingay at sinasabi sa kanilang mga representatives, this is the voice of your people. This is the voice of the people that voted for you. So, kahit sila siguro may political leaning sila towards not voting for the impeachment, pero they have to do their job and their obligations na kailangan naming i-representa yung tunay na ihip ng hangin at boses ng kanilang mga kababayan. Siguro alalahanin lang natin kung ano nga ba yung mga akusasyon dito sa impeachment case, no? Siyempre, maalala natin yung Article 1, di ba? Ito yung sinasabi natin na graft and corruption insofar as the confidential funds is concerned. Alam na natin yan, di ba? Yung sila Mary Jane Piato, sila Chippy Uwishi, sila Miggy Mango, di ba? Yung chinichirya yung pera ng taong bayan ng mga walang hiya, binastos, no? And alam mo, buwagaling pa nga si Napoles, sabi ko nga dati, si Napoles kumuha ng mga pangalan ng mga pumasa sa board exams, yun ang pinaglalagay sa liquidation. Para at least mo totoong tao. Totoo. Ito, habang kumakain siguro ng chippy, sa dami ng ano nila, sa dami ng nililiquidate nila, binaboy na lang. And hindi sila takot na mahuli. Kasi magiging obvious, pero hindi sila takot. Bakit? Hubris. Kasi matagal na sila masyado sa poder na walang nagko-call out sa attention nila. Kaya napakalinaw na wala silang takot na maging walang hiya. So, winalang hiya nila,
sinisira nila yung pera ng taong bayan. So, anong patunay dyan? Hindi lang naman itong liquidation form. Sinabi ng National Bureau of Investigation Question Document Section, ito yung mga expert po sa mga handwriting, sinabi na parang iisang tao lang ang nag-liquidate nitong mga ito. Sinabi rin ng Philippine Statistics Office na wala talaga magaltong pangalan. So kahit ano pang assertion ni Bato de la Rosa, magpakita ka naman. Ikaw, dadapa-dapa ka dyan. Ngayon, Nahagip na naman tuloy. sana, naalala ka na naman, di ba? Sabi ni Bato de la Rosa, May mga pihatos daw sa Oo, may mga Davao. piatos daw sa Davao. O sige, ilabas ninyo. Pero sabi, wala yung mga ganitong eksaktong pangalan. Sabi ng Philippine Statistics Authority yan. Sabi ng Commission on Audit, talagang irregular yung pagka-liquidate at pag-disburse nitong mga pera na ito na kung kani-kanino na lamang binigay. Kaya sabi ng Commission on Audit, ibalik mo ang pera. Ito, at tatlong government agencies ito, isa Constitutional Commission on Audit. Yung isa, yung foremost investigative body natin, National Bureau of Investigation. Yung isa, non-partisan, Philippine Statistics Authority na repository ng ating mga pinaka-sacred na mga records. All of these agencies enjoy presumption of regularity. Yan yung una. Isama mo pa yung kay Madriaga na malinaw na sinabi niya kung kanino niya dineliver, saan, at dininay ni Sara Duterte na magkakilala sila. Pero itong si Madriaga, pinakita napakaraming mga video. Teka, di ba? sabi naman, may unqualified opinion naman daw yung COA sa Office of the Vice President. Nung ano pa po yan, nung 19 kopong-kopong, baka you're referring to the unqualified opinion kay Vice President Leni Robredo. Correct. Ito pong kay Sara Duterte, qualified, pinababalik nga ng personal. Yung pera. Diba? Tapos sabi mo kay Madriaga, hindi mo naman siya kilala. Bakit ka merong happy birthday, Sir Ram? I wish you health, all happiness. Diba? At ba't binibigay mo yung bandila? Bakit meron kang video conference dun sa grupo ni Madriaga na nag-attend ka ng personal? Bakit may email ka na pinapakita mo na nagpapasalamat kay Madriaga ng personal kasi nagpunta siya dun sa convention? Unang articles of impeachment pa lang yan. Sa unang exchange na yan, halatang si Sara Duterte nagsisinungaling. Pangalawa, makikibaalala mo rin yung doon sa pera. Di ba? Ito naman yung pangalawa, second impeachment, impeachment articles, no? Ang sinasabi dito is yung sa SALN. Bakit zero ang nilagay mong cash? Pero bilyon ang perang pumapasok, labas-pasok sa iyong bank account. Simple yan. Sabi ng High Court of Impeachment kay Corona, sa kaso ni Corona, impeachable yan. At kailangan mo ipaliwanag yung labas-pasok na bilyon-bilyon na pera dyan, saan mo kinuha yan. Correct. Diba? Kanino galing? Kanino galing? Sabi nga daw, di ba? Kanino daw galing? Merong ilang milyon doon na monthly na nanggagaling kala Sami Uy, sa mga personalities din kay Sami Uy, na mga drug lord nung panahon ni Rodrigo Duterte, di ba? So wala rin tong donor's tax, parang hindi kagaya nung kay Senator Marcoleta. Kaya nga, di ba? Nako, wag mo na naman ako panggigilan dyan kay Marcoleta. Di ba? Patapusin mo na itong article sa impeachment. Di ba? So malinaw, di ba? Ang sabi mo sa SALN mo na sworn document, wala kang cash. Saan mo kinukuha yung pang-abroad mo na para kang Inday Lustay? Diba? Na sinasabi mo walang ano yung gobyerno, walang gastos yung gobyerno. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka, under oath, inuuto mo yung taong bayan, pero tinatago mo yung bilyon-bilyon mong pera. Pangalawang articles of impeachment yan. Pangatlong articles of impeachment, no? Yung didoktor ninyo, yung procurement sa DepEd, at sinuhulan mo yung mga sarili mong tao, binibigyan mo ng envelope palagi para doktorin yung procurement ng laptops. At amidst the educational crisis, na ikaw ang DepEd Secretary, na pinakamalala ang estado ng edukasyon sa Pilipinas, binaboy mo pa yung procurement na kailangan sana ng mga kabataan, yung badly needed, yung mga laptop na yan, ng mga guro na yan, di ba? Pinagkakitaan mo ang edukasyon ng mga susunod na henerasyon. No? Di bali ng mangmang ang mga Pilipino, kumita ka lang. Ganyang kakaganid, Sara Duterte. Yan yung pangatlong alegasyon sa'yo, tapos ayaw mong sagutin. Yung pang-apat, obvious. Yung napagka-toddler ka, nagwala ka, sabi mo, may assassin ka na, laban sa presidente, sa first lady, at speaker of the house, na ikaw naman mismo ang umamin. Hindi ba joke yun? Di ba? No joke. No joke. Diba? No joke. Ako nagjo-joke Di ba? Mukha kang sa dako dyan. Sa dako dyan sa kulang na lang lumabas ka sa TV. Di ba? Kulang na lang lumabas ka sa TV na naglilisik yung mga mata mo, tapos sasabihin mo, no joke, tapos sasabihin mo, hindi ka liable, Vice President ka ng Pilipinas, ikaw dapat ang magiging tagapagmana ng posisyon na yan kung sakasakali may mangyari sa Pangulo. Tigil-tigilan mo ako, kompleto ang tulog ko ngayon, ha? Sara Duterte, ha?
Napakalilaw na ikaw mismo ang nag-supply. Ikaw mismo ang nag-supply Oh. ng mga ebidensya laban sa iyo. Harapin mo yang articles, articles of impeachment, mga reklamo sa iyo, hindi yung ano na naman nangyari? May mga May maleta. Kaibigan naman natin mga abogado niya Pero mga maleta, kala mo kung ano mga maleta ng ganun Wala naman palang laman. Yung depensa mo. Wala okay. ka naman palang sinulat doon. Lahat dito sa mga issues, andun ka pa rin sa mga, walang jurisdiction. Technical. Ayaw mo pa rin lahat sagutin. So, anong tawag dyan? Alam naman natin, mga abogado naman tayo Alam naman natin kung performative o show yan. So, di ba? Show na may maleta, walang laman. Baka naman yung 18 Marisa kayo rin naman pala nag-imbento, diba? Yung kampo ng mga Duterte, baka naman talaga yung sinasabi ninyo mga maleta doon, walang laman. Diba? Yung picture yun ng mga maleta na yun, walang laman. Lahat ito show, no? So kailangan talaga, naiintindihan ko kung bakit tumaas yung impeachment yung gusto ng mga Pilipino ng impeachment Bakit? Speaking of tumaas yung views natin, 1.6k views na tayo. There we go. Mga kababayan, nagwa-warm up pa lang po si Atty. Dino. Partida, Sige, go! So, 1.6K. Hello. Hello! Hindi ba 10K? Ay, alam ko kaya paano pala. Pabuti natin sa bayan. Pabuti natin. Pero syempre, hindi lang naman tayong pwedeng dumaldal dito. At mukhang mag-overtime na tayo ngayon pa lang, Maaari kayong makisali sa untahan.